Hoy, Sisa! Anong ulam? Ang paborito ni na Crispin at Basilio. Ngunit Pedro, ang pagkain na yun ay para lamang kay Crispin at Basilio. Bigyan mo ko ng pera. Dali! Ngunit wala na akong maibigay sa iyo, Pedro. Dahil lahat ng alahas ko ay naiprenda ko na. Anong ibibigay ko sa iyo? Pera? Wala na akong pera dito, Pedro. Ibigyan mo ako, tataktan kita. Pagdating ng mga anak mo, pagsabihan mo na lang, bigyan ako ng pera. Ngunit, Pedro, hindi mo ba hihintayin ang iyong mga anak? Sabi ni Tino sa Pagkasyo ay nakababasa na daw si Crispin. At si Basilio, uuwi ngayon na may dalang sa. Bukod mo na lang ako ng Philippines. Aking hintayin na lang aking mga anak. Siguro magugustuhan ko lang yung tirang ko. Nay, buksan ninyo ang pinto, Nay! Buksan ninyo! Anak, ano nangyari sa iyo? Huwag kayong mag-alala, Nay. Huwag mag-alala. Sa ganyang kalagayan mo, anak, hindi ako mag-aalala. Si Crispin, nasaan ang iyong kapatid? Naiwan ko sa kumbento. Sa kumbento? Bakit? Si Crispin, nasaan ang iyong kapatid? Kinuha siya ng ayaw pa nga akong pauwiin, ngunit sa pangamba ko abutin alas 10 at mabutan na alas 15. Lumakas na ako sa kumbento. Nahuli pa rin ako at kaya't nadapisan ako sa Ligtas mo ang aking mga anak. walang dapat makalam na ako hinuhuli ng gwaldiya si Bill, Nay. Manalangin na lamang tayo, anak. Huwag kayong maglabis na mag-alala, Nay. Tiyak na hindi nila sasaktan si Crispin. Sana nga. Palagi na lang tayo na nila pinagbibintangan dahil tayo'y maralita lamang. O siya, kumain ka muna. Pasensya ka na kung ito lang natira Lang naman yung ama. Umuwing bahay si tatay, subalit umalis din kaagad. Ano na ang iyong ama, pagpasensyahan mo na. Tiyak na mas magiging mabuting buhay natin kung tayong tatlo na lamang ni Crispin. Magsabihin mo din ka sa iyong ama kasi Nawalan na po ako ng gana, Nay. Sa wakas, natapos na ang huling misa. Anong oras na ba? Napakaaga matapos ang huling misa. Ikapito na ng umaga. Napuna ko na rin ang misa ni Padre Salvi ngayon. Tila, nasakit ang padre. Halata ang kanyang pananamlay mula sa simula ng misa hanggang matapos. Ay, ayan na pala siya. Magandang umaga po, Padre. Hindi ko rin alam. Gusto kong sabihin sa padre na siya ang maghisa sa araw ng kapistahan. Oo nga, kanila pa naman nila Padre Damaso at Padre Martin, si Padre Salvi ang aking pipiliin. Isasabik na akong magtipon-tipon sa paghihintay na makaharapan si Padre Salvi. Siyempre naman. narito na po ang gulay para sa po. Matanong lang, maaari ko ba makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahin ngayon, sapagkat masakit siya. Kung ganun ba, maaari ko ba makita ang aking anak na si Crispin? Si Crispin? Hindi ba't umuwi na siya sa inyo? Oo, umuwi? Ngunit si Basilio lamang ang natira sa bahay at nandito si Crispin para sunduin ko. Oo nga, naiwan dito si Crispin, ngunit tumakas din. Sa lawang iyan, itinatapon ng labi ng iyong ama. Ipinagi iyon sa amin ni Pungong Pagibara nang sa bultererong gumawa ng iyon. Maraming salamat po, Bibi. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Basilio! Asan ka na, anak ko? Hoy! Ikaw! Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina na magmananakaw? Ha? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo na akong lokohin. Sa oras na gusto mo rin kamali, ikaw ay aking itatali sa puno at bumarilin. At mga mga salapilin na inakaw ng mga anak kung ayaw mo ikaw ang aking daputin. Huwag po. Hawa kayo sa akin. Huwag po. Huwag ka naman salita at sumama ka na lang sa akin.
Sige. Basta ako lang yung unang nagsasabi. Bitawan niyo ko! Paano uwi si Crispin at si Pilipilio na wala ako sa bahay? Malaya ka na raw. Wala namang bigay na pagkain sa'yo dito. Maraming salamat po. Basilio! Teka. Dami ito ni Basilio ah. Bakit mga dugo? Basilio! Crispin! Hoy! Hoy ikaw! Kita mo ba ang aking mga anak? Magnanakaw kong mga anak! Kayo! Nakita niyo ba ang aking magnanakaw ng mga anak? Si Crispin? Si Basilio! Ang mga magnanakaw ko mga anak ko! Kita niyo ba mga anak ko? Ha? Mga anak ko? Kita mo ba? Mga anak ko? Ina! Ako ang ina ng magnanakaw ng mga anak! Ako si Tisa! Ipapahanda akong lahat ng kailangan bago mag-booking liwayway. Crisostomo, ayoko makasama si Cura. Bakit naman, mahal ko? Nararamdaman kong binabantayan niya ang lahat ng ating kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako. Ngunit, hindi maaari natin hindi siyang kubidahin sapagkat yaon ay hilis ng kagandang asal at kawalian ng mga taga-San Diego. At isa pa roon, hindi ko siya magiging. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo magkasakit. Magandang hapon po, Padre. Narito kami upang lumanghap ng napakamasarap na sariwang hangin. Oo nga pala, Padre. Mayroong isang salo-salo sa bukid na inihanda namin ng aking mga katuro. Nais ko po sana kayong imbitahin. Saan magaganap ang kasaya nito? Sa batis po, Padre. Malugod kong tinatanggap ang inyong paanyaya. Maraming salamat po, Padre. Bueno, pag magpapaalam na sa inyo. Paalam din po, Padre. Paano na yan, Marco? Ako rin ay nais magpaalam sa iyo. Pero lagi mong taganaan na mahal kita. Mag-iingat ka, Crisostomo. Paalam, mahal ko. Ano ba? Baka nakakabulabog na ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong mag-ingay mga binibini. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipinas sa kapanahunan namin. Pabayaan na lang natin si Tia Isabel. Halina kayo mga binibini at magsimula na tayo sa ating paglalakbay. Naku, hindi ba uulan? Huwag kang mag-alala. Napapansin niyo ba yun? Parang kunan. Ay sus, ulap lang mga iyon. Magtitigil nga kayo. Victoria, maaari mo bang awitin sa amin ng hindi na pinag-iisang parang Sige na. Naku, huwag na. Si Maria Clara na lang. Ngunit, malulungkot ang aking mga awitin. Dali na, sayang naman ay. Sige na nga. Padre, may nagpapabigay po ng sulat sa inyo. Ihanda mong karway. Iatid mo ako sa gubat. Masusunod po, Padre. Makakabalik ka na sa kumbento. Iwan mo na lang ako dito. Ako na lang ang maglalakay. Nais mo bang tunarin ang mga ginagawang pagmamatisilo ng Cura? Sa kaman magtungo? Ika'y mag-iingat sapagkat ang panibog ko ay nakapangangayayat at nagpalalim ng mata. Saan ka nang galing, Padre Salve? Wala. Nililigaw lang ako sa gubat. Kasalukuyang nakaratay pa rin si Padre Damaso. Christine, kumain ka ng mabuti, ha? Pakibigyan po ng pagkain si Sisa.
Sige, Bara. Bibitagin mo rin ba ako? Habulin mo ko. Nye. Hayaan mo na siya. Siya ibigay ng gone yung mga guardian city. Nawawala ang dalawang anak kong si Sabadell sabi. Hindi po ba't sila inyong mga sakristan? Mga magnanakaw ang mga iyan. Ako naman ang mananagot sa pera ng simbahan. Ang napakagandang dahilan ng naman yan. Tunay na pa kayong isang taong banal. Narinig niyo ba ang usap-usapan tungkol sa nawawalang bata? Pati kung may putukan daw. Putok ng baril? Napakaliwanag na wala kang paalam. Ngunit nangihibasa kayo sa gawain ng iba. Mga Ginoo, nais ko pong ipagamot ang babaeng walang bait. At sa inyong tulong ay may ihanap ang mga wawalang niyang mga anak. Nagiinit na talaga ang dugo ko sa mga English. Paluin mo ang sombrero mo at turuan mo ng urbanidad. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Ako isang pilay. Paano kung saktan nila ako? Isa ka palang walang silbi eh. Kala mo kung sino? Peke naman. Hoy babae, akala mo ba hindi kita nadidilig? Hoy ka din. Mabuti na lang sana kung kasing lapad ng iyong tenga ang iyong kukote. Sabihin mo na lang, nainggit ka sa kasuotan ko at sa kagandahan ko. Ako pa ang maingit sa'yo, Victorina? Sa bagay, kainggit-inggit naman yung buhok mo. Aba, marapat mong turuan ng leksyon pang labandera na to. Huwag mo na siyang patulan. Kilalanin mo muna ang iyong kinakausap. Huwag mo akong ikatulad sa kagaya mo. Hindi ako taga dito. Ang mga Alperes, hindi pwedeng pumasok sa Maynila. Oo nga, hindi pwede pumasok ang mga Alperes sa Maynila. Pero isang pilakyod na tulad mo ay pwede? Aba, matakapang ka pala. Eh di pumunta ka dito. Alam ko na sikreto mo. Isa ka palang labandera. Aba, Donya. Maninig ako sa asawa ko. Na isa ka palang huwad? Tama na yan. Tara na, Victorina. Tama, dalhin mo yung huwad na Donya na yan. Hoy, Konsolasyon, hindi pa tayo tapos. Alisisa! Si Crispin! Yung anak mo! Si Crispin! Ha? Baliw ka ba? Ganun! Dalihan ka pala, Ginoo. Magandang umaga po. Nakakaabala po ata ako sa iyo. Hindi naman, Ginoo. Ano yung paglilikod ko? Nais ko lamang itanong sa iyo, bakit po kayo sumusulat ng hieroglipiko? Sinulat ko ito para hindi manawaan ang aking isinulat sa kasalukuyan. Bakit po kayo sumulat kung ayaw niyo po naming maunawaan? Ngunit hindi ako sumulat para sa kasalukuyan, kundi nagsulat ako para sa inaharap. Dahil lang sa sunod na salin ng lahi ay higit na makutak. Kung mabasa nila ito, masabi nilang hindi na lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang pinuno. Ah, ganun ba? Sa ano pong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin, ang wikang Tagalog, higit na nakabuti ang pagbentong Tagalog kaysa sa wikang Latin. Ano ba talaga ang iyong sadya, Ginoo? May mahalagang bagay na gusto kong isang guni nung nakaraang araw. Nabiyag na ba ang pulang palad na iyon? Si Elias? Paano po ninyo nabatid? Sinabi sa akin ng Guardian Sibil, kilala bilang asawa ng Alperes, may pangahas na nakapatay sa buhaya kahapon. At sinasabing ang pilotong iyon ay nalublob sa kanyang asawa. Sinadya niyang gabalain ang salusalo. Pero sa Potasyo, nais ko pong sumangguni sa inyo sa pagpatuloy sa ginawa ng aking ama. Nais ko pong magpatayo ng paralan. Sino pong dapat naking lapitan? Matagal ko ng pangarap yan. Ang ipapayo ko sa inyo ay huwag akong sangguniin kailanman. Sumangguni kayo sa kura, sa kapitan at sa lahat na mayayaman. At sundin niyo kunwari ang payo. At gawin ang ayon sa kanilang pagkulala.
Naniniwala ko na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung kayo'y makipagtulungan sa taong binanggit ko. Kung hindi, mawalan ang saysay ng iyong panginaginagapan. Totoong makapangyarihan ang kuras. Ang pamahalaan ay walang pakinggan kundi ang kura. Ang pamahalaan ay ang kamay at ang kumbento ay ang ulo. Sumunod lamang sa idinikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong panyag. Malungkot ang kura dahil malaki yung gastos niya sa pista. Ang mainit, baka mahuli ka ng kura. Masama yung loob ko sa kanya dahil sinira niya yung gulong ng kapalaran. Ginoong Ibarra, maging mo ipinapatala sa iyong Rubining Maria Clara. Maraming salamat. Maaari na po kayong umalis. Crisostomo, ilang araw mo na ako hindi dinadalaw. Ikaw raw ay may sakit, kaya ipinagdasal kita at ipinagtirik ng 2 kandila kahit sinabi ni tatay na di naman mabigat ang sakit mo. Kagabi pa ako nayayamot dahil pinipilit nila akong tumugtog ng piano at umawit. Marami palang nakakayamot na tao sa daigdig. Iiwanan ko sana sila at magkulong sa aking silid upang matulog, kung di ako inaliw ni Padre Damaso at kinantuhan. Ano ba yan? Sobrang skip naman dito sa simbahan. Maghunos dili ka nga, kunding tiis na lamang at magsisimula na ang misa. Magpunos dili? Eh, hindi naman ako makahinga dito eh. Tumigil na kayo. Saan ka pa eh? Alam niyo ba, maliit ako ay ang halaga ng ginastos para sa sermon na ito ay 2,000. 2,000? Para lamang pakinggan ang sinasabi ng isang tao? Ang halaging ito ay 3 bahagi lamang na kabuang binayad sa mga komedyang nagtatanghal sa loob ng gabi. Abay, tunay na napakayaman dito. Kung gayon, ihala kong dumalo sa mamahaling sermon. Ang ayaw ka dyan. Maaari ng ilong grupo. Lalayo mula sa mundo